It's a great day. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang biyaya sa buhay natin. Samahan niyo ko magbukas ng mga Bible sa Luke chapter 15. Bagamat dapat basahin natin ang buong chapter, hanggang 10 lang po tayo. Ang tawag po sa Luke chapter 15 is the book about loss, yung mga nawawala. Nawala na ba kayo? Di ba yung mga nawawala at nawala ay nahanap? Ang iba, pinanghihinayangan kasi mahalaga sa'yo, precious sa'yo. At dito pinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang bawat isa. Ang unang binagay dyan, ang background niya ng konteksto po niyan, the religious people are accusing Jesus na siya nakikisama sa mga makasalanan. Nasa tingin po ng mga reliyoso mga tao na yung mga makasalanan ay wala lang karapatan sa Diyos. Pero sabi ng Bible, for God so loved the world. God so loved the world that He gave His only Son, begotten Son, Jesus. Upang ang sinabang sa Kanya manampalatay, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa chapter na yan, tatlo po yung nawala. Una, yung tupa. Ang mga tupa nawawala, it is just natural for them to get lost because they need a shepherd. Pangalawa, yung coin, it was lost accidentally. No? Ako madalas, accidentally may nawawala. Kumisan, At kumisan na talaga, saan ko ba nalagay? Kumisan na misplace ko lang. Kumisan talaga nawala. Kumisan bumabalik, pero wala nang laman. Salamat may ID. Anyway, sabi ko, Lord, blessing Diyos sa kanila. And then, yung prodigal son, yung pangatlong nawala dyan, he was lost willfully. Ginusto niya na umalis. Kaya siya'y napalayo. Kaya basahin natin para na-summarize ko na ang buong chapter. Ang sabi riyan, isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. The sinners are attracted to Jesus, to His message. And then ito yung naging reaction ng mga religious people. Verse 2, nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Alam po, delikadong maging religious lang tayo. Pag ang tao religious lang, nakafocus lang sa kanyang sariling religion, kawawa na yung iba. Wala nang pag-asa yung iba na maligtas. Kasi feeling niya, hindi na karapat dapat ang iba, especially sinner, parang sila lang ang worthy. Yan, pabayaan mo yan. Mga lasego yan, mga masalanan yan. They don't care. And they don't dare to share Jesus. Sana huwag tayong mahulog sa kanyang klaseng attitude. Na kung minsan galit tayo sa mga nagsusugal, nagiinom, mga kabataang napakarib. Mga salba yan. Dapat hindi ganun lang ating attitude. Ganyan sila sapagkat hindi sila saved. Huwag tayong mag-condemn. Ang ating ministry is a ministry of redemption, not condemnation. Amen? Kaya, yun ang nagtulak kay Jesus para magkwento. Madalas si Jesus sa kanyang pangangaral, gumagamit ng mga kwento, mga talinhaga. Kaya sabi ng verse 3, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito o kwento, parable. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa, meron kang 100 tupa, at mawala ng isa, ano ang gagawin mo? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa bastulan at ahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayaan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin. Dahil nakita ko na ang tupa kong
nawala. Minsan po na-misplace ko yung pitaka ko. Hindi ko alam kung saan napunta. Akala ko nahulog sa may inok, sa may gasolinahan. Akala ko nalaglag dito. Sabi kay Brother Edwin, kay Charles, wala ba kayo nakitang pitaka? Sabi ko, naalala ko yung ID ko, no? At meron konting pera. So nagbabiyahe na po kayo, papunta ng inok. Tinawagan ko po si Nick, sabi ni Pastora, tawagin mo muna yung mga bata sa bahay, baka na-misplace mo lang. So hinanap. Na-misplace ko nga po. Nandun sa aking pantalon isa. Mahirap palang maraming pantalon, ano? So sa tuwa ko po, sabi ko kay Nick, sililibre kita. Anong gusto mo? Ibibili kita, sabi ko. At kumain kami. Hindi ako magbabayad. Sabi ko, ako nagbayad. Sabi ko, Pastor, kasi masaya ko eh. Kasi yung nawala ko, ay nakita ko. Amen? Masakit ang mawalan. At sa puso ng Ama, masakit ang mawala ang kanyang mga anak. Kaya sabi ng verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Na verse 8, o kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Siyempre, di ba kakatulog yan? Yung pilak po noon, silver, malaking coin, malaking halaga po yun. Base sa kanyang laki at timbang. Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay? At ahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayahin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, sabi niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Sabi, 10 naman ang natitira eh. 10 pilak lang naman. Bakit? Nang matagpuan, nagsaya, nag-rejoice. Kasi meron narinig na hindi ko alam kung gaano katotoo and I want to verify it. Yung tapos sa pilak na yon, yung po yung gift ng asawa niya nang sila'y makasal. So significant yon sapagkat isa token of the love of the husband. Kaya iingatan yun. Hindi mo dapat mawawala yun. No? Yun ay sumisimbolo. Doon sa kalang kultura. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. I just heard it. Kaya hindi ko pinipreach, pero nabanggit ko ngayon. Kasi ang nagkikaisipan ko, meron namang siyam. Then nawala, hindi naglibre pa, hindi nagastos, di ba? Pag nawala ka na kumisan, parang ayaw mo namang maglibre. Anyway, itong binasa natin ito, this passage of Scripture na ating pong binasa, binibigyan ng emphasis, ng diin, kung ano ang nagbibigay kagalakan sa langit, sa puso ng Diyos, at sa harapan ng maraming anghel. Actually, kung minsan iniisip natin, ang nagbibigay kagalakan sa Diyos, pag may mga signs, wonders, and miracle. Pag may healing, pag may miracle. No? Pag ikaw, nagkaroon ng mansyon sa lupa, wow, akala ko may mansyon na, nagre-rejoice ba yung mga angel? Actually, binanggit dito sa Bible, may kagalakan sa langit, hindi dahil tumaganap ka ng milagro. Miracle is just ordinary. Yung hindi ordinaryong tao magsisi, ma-realize ang kasalanan, magbabalik loob sa Diyos. Kaya sabi ng ating binasa, there is great joy in the presence of God. And the angels of God are rejoicing. Amen? Kaya nga po, natutuwa, nagagala ka Diyos, hindi dahil sa mga material, hindi rin sa ating mga answered prayer. Kasi normal lang sagutin ng Diyos ang ating mga prayer. Ang nagbibigay kagalakan sa langit, pag palaging may naliligtas, kahit isa lang. Amen. Hallelujah. May kagalakan sa, parang hindi kayo masaya. Kaya nga po, pag may nakasumpong ng daan pabalik sa Diyos, natagpuan na wala, nadala natin, masayang masaya ang kalangitan. Masayang masaya ang Diyos. Amen? Kaya nga po, this parable teaches us that every soul
Every soul matters to God. Bawat kaluluwa. Kaya Jesus Christ medyo nasaktan nang marinig niya yung mga religious people supposed to be, ito mga tagapagturo ng kautusan. Ito po mga reliyosong tao ito, dapat sana sila ang aabot sa mga makasalanan. Pero negative kaagad ang tingin. Negative kaagad ang attitude sa mga sinners, sa mga tax collectors, sa mga lasanggero. Bisan ganun tayo, di ba? Negative kaagad ang ating tingin. Kaya nga, hindi uupo para sharean. Hindi kakausapin. Minsan sa mga nagpubusoy, maupo kayo minsan. Hindi para magsugal. Minsan lang, wag madalas. Baka musino ko konti eh. Ano tawag yun? Baka babakas na kayo. Hindi ikaw na pala ang minsan lang, upo ka minsan. Sharean mo sila kwento. Ano mo? Alam mo, sabi mo, dati nagpubusoy din ako. Kaya lang, napaso ako. Talo, palaging talo. After that, pero napusoy ako ni Jesus. Amen? Naranasan ko si Jesus. Nagbago ang buhay ko. So, wag tayo dapat negative sa mga makasalanan. Yan ang mga hinahanap ng Diyos na dapat nating madala sa Kanya. Our Lord Jesus Christ sacrificed His everything to redeem every single soul on earth. For God so loved the world. Nais ng Panginoon na maligtas ang marami. Kaya nga po, sa araw po ito, join me. Samahan niyo ko, dalhin natin ang ating mga puso. Dalhin natin ang ating mga sarili na mas malapit kay Jesus. Kasi kung sinong kadagit mo, naging kamukha ka. Kagaya mo. Para ma-develop sa atin yung pagmamahal, yung compassion, mga nawawalang makasalanan. Marami ngayon, they are so busy with their own prayer needs, with their own things, and they lost focus on the lost. Ano kung may milagro, wala namang naligtas? Ano kung yumaman ka, pero wala ka namang nadalang kaluluwa? Sometimes ang focus ng prayer natin, yung ating mga pangangailangan, yung ating mga... Hindi mo masama yun. Actually, pinangako na nga ng Lord He will supply all our needs. Huwag kayong maglala, sabi niya, mga munting kawan. Sapagkat niloob ng Diyos, ibigay sa iyo yung kaharian. You don't need about our needs. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, if we take care of God's business, God will take care of our business. Pero maraming Christian ngayon, 10 years na, nakafocus pa rin sa kanyang karamdaman. Bakit hindi mo i-translate yan? Yung karamdaman yan is serving God as a testimony. Nang si Johnny Erickson Tada ay talagang na-paralyze sa kanyang buong katawan, gumagalaw na ang liig. No? Akala, Lord, bakit di mo ko pinapagaling? And then dahil siya, gagamitin ng Lord ang kanyang sitwasyon ito, na naka-wheelchair lang, gumagalaw lang ulo, nagdo-drawing sa gipig, gano'n. Yan lang naghagal. Buong katawan niya, paralyzed. To be a testimony. Ang dami niyang na-compose na song, ang dami niyang na-encourage, na-share, na-i-invite siya. Hindi dahil gumaling siya, kundi dahil tinranslate niya, inayaan niya yung kanyang kapansanan yun, yung tragedy yun, ay maging testimony. Hindi siya nagmukmuk, Lord, bakit ganyan ka? Hindi mo ko pinapag, no. Sa halip, ang ginawa ni Johnny Erickson, siya'y nag-share ng gospel. Nag-compose na mga song. Hindi nyo kilala si Johnny Erickson, mga new generation. Yung mga kaedad ko, kilala yan. Ang dami niyang mga, meron siyang programa, yung Johnny and Friend, no? Sa DCS doon, o kaya pwede yung marinig yan sa crosswalk, no? I-research lang, Johnny, Joni, and Friends. Ang ganda ng kanyang testimony. Kaya, kailangan may ma-develop sa atin puso na si Jesus gagawin ang lahat. Iiwan ng 99. Makita lang yung nawawala. Kaya nga po, magkaroon tayo ng passion, ng pagmamahal, ng awa sa mga makasalanan. Dati ganyan tayo.
Ay ito ang ating pag-uusapan, winning the loss. Win the loss at any cost. Sabihin natin, win the loss at any cost. Ating isigaw, I will win the loss at any cost. Tutulungan namin kayong magawa natin to. Magkakaroon tayo ng Plan 40. Magkakaroon tayo ng mga training, ng Prayer for 3. Paano ang gagawin natin? Magkakaroon tayo ng fasting prayer para ma-develop ang ating passion to win the loss. Hallelujah. Kaya nga po, this coming Wednesday, dito po sa atin, no, magkakaroon tayo ng training about Plan 40. Isa-share namin sa inyo ang mga dapat namin gawin. And then, sa second Wednesday, Tuesday noon ng month, ay magkakaroon tayo ng general mentoring kasama ang buong Christ in your family. So, sana makapunta tayo. Kung hindi ba kayo makapunta, join online. So, manood tayo sa Facebook. Now, isa po sa pinakalayunin ng Panginoon kung bakit siya naparito ay para hanapin at iligtas ang nawala. Ang sabi nga po sa Lucas 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala o naligaw. Now, yan ang passion natin ngayon. Now, para po maging effective tayo in winning the loss at any cost, we need to identify. Dapat natin malaman, sino ba yung mga lost? Who are the lost? Una, the lost are those people who do not feel a need for repentance. Ito mga nawawala, yung mga hindi ligtas. Ito po yung mga taong hindi nararamdaman na kailangan nila magsisi. They are so self-righteous and they think they don't need God. Actually po, one of the greatest challenges we are facing, why many people remain lost even though they have heard the preaching of the gospel, was spiritual blindness. Hindi nila ramdam na kailangan nila magsisi. Pero ba yung anak, kaibigan, kamag-anak? Dahil may religion sila at mabait naman. Pero yung ating kabaitan kulang, mga kapatid. No one is good except God alone. All have sinned and fall short of the glory of God. Kung minsan because of religion, they don't sense the need to repent. Itong problema. Kaya kung minsan nakikita tayo, sinisiro parang, ay, okay lang ako. Bagong religion, bagong sekta, born again, I don't need that. They don't sense the need. Meron pa kayo kilalang ganyan. O maaari meron dito, hindi mo nararamdaman, kailangan mo magbago o magsisi at tumalikod sa kasalanan. Hindi ko lang nalagay dyan, yung Proverbs 30 verse 12. Ang sabi doon sa Proverbs chapter 30 verse 12, there is a generation, meron na pong lahi, na malinis sa kanilang sarili mga mata, that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Meron na pong mga generation, mga lahi, mga tao, na ang tingin sa kanilang mga sarili, mga mata, saling malinis. Pero hindi naman nalinis sa kanilang karubihan. These people don't sense the need to repent. Ang isa pong nangyayari sa buhay ng tao kung bakit nagbabalik sa Diyos, yung naharamdaman niya sa mga kasalanan, kailangan niya magsisi. Amen? Yung pagsisisi po, hindi lang po tayo umiyak, kundi magbago ng isip. Mali ang buhay ko, hindi tama ito. Nakakapaligid na ako. Napabayaan ko na ang aking relasyon sa Diyos. Nagsisimula ko, paglinggo, pagkatapos balik sa dati. No, kailangan baguhin ko ito, hindi tama ito. Marami, nagpupunta ng church, every Sunday lang. Akala nyo na. Pero yung mula Lunes hanggang Sabado, demonyo na. And then Sunday, no, they don't sense the need to repent. Nakakatakot yun. Minsan po sa Luke chapter 13, may mga lumapit kay Jesus at may nagbalita sa kanya patungkol sa mga namatay na pinapatay ni Pilato. Sabi doon, dumating noon ang ilang tao at ibinilita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba rin dahil sa sinapit nilang yun, isa lang masama kaysa ibang mga taga-Galilea. Kung minsan ganoon ang ating konklusyon, di ba? Kaya nangyari yan. Kaya na-aksidente siguro. Kaya nasunugan.
Nag-conclude agad tayo, makasalanan, masama yan. Hindi, tinuloy pa niya. Ano sabi niya? Hindi, sabi niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So ito mga tao nagchichismis ito, no? Kaya siguro nangyari yan, makasalanan. They don't sense na sila mismo kailangan magsisi. Sabi ng verse 4, at ang 18 namatay nang mabaksakan ng tori sa Siloe. Yung Siloe po, yun yung house of God yun noon. Ibig sabihin, they are doing spiritual activity. Sa akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong makasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. So itong nakakatakot because you are doing religious thing. Ito, nag-o-offer. And then, na-accident sila, namatay. And then yung iba naman, ginad sila. Akala, makasalanan sila. Pero sabi ni Jesus, lahat kailangang magsisi. Minsan, madali tayong maghusga, di ba? May nangyaring trahedya, hindi maganda sa pamilya, o sa anak, o sa tao. Siguro makasalanan. Siguro pinaparusahan ni God. Pag ganyan ang ating isip, baka tayo mismo kailangan magsisi. Parang warning yun. Sabi ni Jesus, kung hindi kayo magsisisi, sabi niya, ganoon din ang mangyayari sa inyo. So, sino ba yung mga loss? Baka isang tao hindi niya sa sense, hindi niya nadidiscern na kailangan niya magsisi. Pagbalik loob sa Diyos, nakakala niya okay na siya. Yan ang mga loss. Pangalawa, those who are dead in sin. Sabi nga rin sa Luke 15:24 about the prodigal son, ito po yung willfully lumayo sa Diyos. Sapagkat, ang sabi ng tatay na magbalik loob yung prodigal son, sapagkat ang anak kong ito'y patay na. So ang tao pa rito habang nasa mundo, nasa kasalanan, patay. Parang tayo, nang nasa mundo pa tayo mga patay. At muli niya buhay nang siya'y magbalik. Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Dati kagaya tayo ng prodigal son na ito, nawala tayo, patay sa kasalanan. Amen? So yung mga patay sa kasalanan, dati, marami hindi alam yun Akala lang okay lang sila. Ano sabi ng Efeso 2:1? Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, na dati ninyong nilalakaran o sinasabuhay ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So dati biktima tayo ng bad spirit ni Satan. We are in rebellion against God. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Ang lakad natin masama. Sinasabihin, patay tayo sa kasalanan. Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ang pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapautan, gaya naman ng mga iba. So people who are dead in sin are in rebellion against God. And they do not have a living relationship with Christ. They do not know the peace and the joy of being in Christ. Kaya hinahanap nila ang saya sa mundo. Hindi alam yung kapayapaan galang kaysa yung kagalakan. Yung satisfaction. Kaya magdadrugs yan. Ano-anong bisyong gagawin, ano-anong kasalanan ang pupuntahan. Bakit? Naghahanap mo saya. And yet, at the end of the day, malungkot pa rin. Tayo, hindi natin ginagawa yan. Binago tayo ni Jesus, kinahabagan tayo. Ngayon, masaya ang buhay natin. Kontento tayo, maligaya, may kapayapaan. Walang takot, walang kaba. Amen. Dahil tayo'y na kay Jesus. Hallelujah. Amen. Sige po, palakparan, Panginoon. Those who are dead in sin are seeking happiness and fulfillment by the things of this world. Kaya palaging pagod, palaging puyat.
They are so restless. Naghahanap na saya. They are lost. Merong nakakabiglang talata sa Bible na binanggit ni Pablo sa mga nabubuhay sa kalayawan. Ang sabi sa unang Timoteo 5:6, sabi ni Pablo, samantala sabi niya, ang mga biyudang mahilig sa kalayawan. Ang mga biyudang mahilig sa kalayawan, hindi lang siguro biyuda, mga tao, na mahilig sa kalayawan ay may tuturo ng patay, bagamat siya'y buhay. So yung palang mga nabubuhay sa kalayawan, sa kasalanan, parang patay na rin. Hiwalay sa Diyos. So, sino ba yung mga lost? Una, yung mga hindi nakakasense na mag-repent. Pangalawa, yung mga patay sa kasalanan. Walang buhay na relasyon sa Diyos. At pangatlo, those who are disconnected to Christ. Disconnected to Christ. Now, iiwan ko yung tatlong bagay na ito. The tragic results of being disconnected to Christ. Number 1, kamukha ng ating binasa, makikita natin sa parable ng Luke chapter 15, they are outside of God's care and protection, like the lost sheep. Bakit nag-alala? Nabagabag yung pastol. Bakit iiwan niya yung 99? At hahanapin yung isang nawawala. Isang lang naman nawawala. Bakit? It's a big deal. Na para sa kanya mahalaga yung isa. At nangangarib yung nawawala at nawala. Yung punto pa, hindi yan fighter, hindi kagaya ng aso. At ang masama pa po niyan, ang mga tupa ay wala silang sense of direction. They need a leader. They are so dumb. Sila po ay mangbang. Mulala po, mulala. Lalong alalang tupa, alalang pastol, malilila, manakbaglaking bagin, o kaya po lapain dala. Kaya nasis niya. Delikado ito. Kaya mga kapatid, delikadong mawalay tayo kay Jesus. Yung ihiwalay ka. Meron kasi iba't ibang klase ng mga tupang nawawala. Una, yung nawala talaga. O yung nawala. O yung nagwawala. At alam ko, hindi tayo nagwawala. At ayaw nating mawala. Ating paghihingan ang boses ng ating pastor. Amen? Kaya po, alam po ng pastol na nasa panganib ang tupa. Kaya pag tayo disconnected kay Christ, delikado tayo. Pwede tayong mapariwara ang ating pong mga buhay. Pangalawa, yung pag tayo disconnected kay Christ, we will lose our value. We will lose our value. So, these people, they lost their value. Ang binagi dyan yung coin. Ang coin, pag nasa kamay mo, may value yan. Alam mo yung value. At pag pwede mo mong gamitin. Pwede mo itong ipag-business. Pwede mo itong gamitin para mabili. May value. Pero pag nawala yan, nandiyan natabunan ng lupa o na-sideline, kahit valuable yan, parang walang value. Walang contribution. Walang significance. So ito yung nangyayari. Pag tayo disconnected kay Christ, ang daming magagaling, ang daming matatalino. But since they are disconnected to Christ, they have lost their value. Their value is not being appreciated. Kaya nga po, sabi nga ni Santiago, hindi nga nyo alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Ang buhay niyo parang usok. Yung aso, usok, yung mist. Di ba, nagsasayang kayo, may lalabas na aso. Dito ginamit usok. Sandaling lumilitaw, agad nawawala. So ang buhay, pag wala sa Diyos, kahit may mga pangarap pa yan, may mga malalaking mga project yan, walang value. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 8:36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahabak naman ang kanyang sarili. Hanga-hanga tayo sa mayayaman. Hanga-hanga tayo sa mga sikat, mga bilyonaryo, mga inventor, kamukha ng Apple, ng mga sikat, ng mga nganta, celebrity, business people, successful. So what? Kung mawala naman ang kalambuhay, mapunta naman sa impyerno.
Sa banal ng Diyos, wala silang value pag ganun. Walang use sa kingdom of God. Chicharon forever pa rin. Kaya nawawala ang value nila sa kingdom of God. Sa eternity. Minsan nga po may namatay. Kristiyano naman ang namatay. Na gusto niya dalhin ang kanyang bahay. Sana yung bahay niya gagawin ng bahay sa langit. Yung mga kayamanan niya, sana madala sa langit. Aba nang mamatay, humarap kay Peter. Anong nasa bag mo? Sabi niya, ginto. Bakit may dala kang ginto? Sa mundo, sa langit, sabi niya, kalsada lang yan. Bakit may dala kang titulo ng bahay mo? Aba, meron kang mansyon sa langit. Hindi kailangan mga dala mo yan, mga basura lang yan. Dito sa langit, ikaw na Kristiyano. Amen? May mansyon at ang kalsada, ginto. Amen? Hallelujah. So kung bisan po, akala natin na iingit tayo, pero walang value lahat yan. Sabi ni Jesus, anong mapapala ng tao? Makakamtan man niya ang buong daigdig, pero hindi naman save. Tayo, believe dyan umahanga. At minsan nagigirig pa tayo at pagkaharap mo yan. At talagang ganun-ganun pa tayo. Pero kay Jesus Christ, basura lang pala, ang accomplishment. No value. Because they are not in Christ. Pangalong tragic result ng mga disconnected kay Christ, they have lost the joy and the privilege of being part of God's family. Yung prodigal son. Akala niya sasaya siya. Pero naghirap siya, naubos ang saya niya sa mundo. Hanggang naniraan na nagipagtrabaho na lang bilang mag-aalaga ng baboy. Wala nang kaibigan, malungkot na. Mukhang taong grasa na. Hindi na masaya, hindi na kontento. And then bigla niyang naalala sa bahay ng aking ama, sabi niya yung maraming masagana. Pati mga alipin, sobra-sobra. Ang dami niyang namimiss. Maraming nasa mundo, ang daming namimiss. Amen? Tayo ini-enjoy natin yung bahay ng Ama. Yung blessing niya, yung pagpapala niya. Mga tagapagmahal na po tayo. Hallelujah. Amen? Ngayon pa lang, masaya na tayo. Ito, church pa lang ito. No? Church pa lang ito. Masaya tayo. Nagwa-worship kanina. Paggising sa umaga, ako'y magsasaya. Amen? Masaya na tayo dito. Blessed na tayo. How much more pag tayo nagsama-sama na, nagkatipon na doon sa langit, sa bahay ng ating Ama. Hallelujah! Maraming mga tao ngayon kagaya ng prodigal son, mukhang baboy na, amoy-baboy na, at ang buhay parang baboy na. Nawawala ng pag-asa. They need to be saved. They need to be win at any cost. Amen? Kaya nga po, pag ikaw ay disconnected, you become an orphan, parang ulila. Parang ulila. Mananatil ka sa kasalanan. Kundi aabutin. At mamimiss nila yung mga inihanda ng Diyos sa kanila. Sa aking pagtatapos, introduction pa lang po ito. Sa next Sunday, pag-uusapan natin. Ano ang atin dapat gawin? How to win the lost at any cost. Pero ngayon, random na natin It's about developing a heart like Jesus. Compassion and passion for the lost. Kagaya ni Jesus, hindi judgmental sa mga makasalanan. Hindi niya tinatakwil. Hahanapin niya, aabutin niya. Now, ano bang naghihintay? What awaits them if they remain lost? What awaits the sinner, the lost? Pahayag 21:8. Ito mangyayari. Ngunit para sa mga duwag, sa mga di sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapagyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kalalagayan nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. If they remain lost, mananatili sa kasalanan, yung duwag silang tumatayo sa katotohanan, naduduwag silang harapin ng Diyos, harapin ang katotohanan. Kinakaya si Jesus Christ, namumuhay na karumal-dumal, involved sa sorcery, sa witchcraft. Ang daming witchcraft ngayon, sorcery. Sa kasalanan ng mundo, sa pagkikipid, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kasinungalingan. Ang naghihintay sa kanila, nakakalungkot, lawa
ng nagliliyab na apoy at asupre. Second death, ikalawang kamatayan. Kaya nga po, ang challenge ko po sa atin mga kapatid, let us have compassion to those who are lost and broken. Let us share the gospel while there is time. Kagaya na nasabi ko sa inyo, kuminsan i-invite ako mag-preach, so yung ating mga pastor, pagpatay niyo yung tao, at umaasa ipagpe-pray yung nasa kabaong, pag-pray po natin yung namatay. Mga kapatid, ang patay, hindi na pinagpe-pray. Wala na. Dapat sila ipag-pray habang buhay pa at share ng gospel. Hindi yung pagpatay na doon ang tatawagan ng mga kamag-anak natin. Oh, halika kayo, hello, magbe-pray tayo. Magbe-pray natin si nanay, si kuya, si ate. Baka maligtas. Wala na. Yung pa lang, dalihin natin ang cell group. Dalihin natin ang mabuting balita sa kanila habang buhay pa. Amen? Bahagi na sila ng salita ng Diyos. Yung birthday, gawin yung parang sharing of the word. Kahit bago kayo mag-party, ano ba ang party gagawin nyo? No? Word of God muna. Pasalamatan ng Diyos. Hindi puro worldly things. Nauna pa kung minsan sa birthday party si Red Horse. Ha? At kung minsan po, may mga nagpapadedicate dito. Ipapadedicate nga, pero pagkatapos, inuman naman pala pag uwi sa bahay. Maawa naman kayo sa amin. Kresin nyo tayo. Huwag na rin ipadedicate ang anak nyo dito sa church kung pag uwi nyo sa bahay, mag-iinuman lang pala. Amen po ba mga kapatid? Huwag sana kayo magahalin sa akin. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano ang ating ipapabulat sa ating mga anak? Now, hindi ko galit sa mga makasalanan. Mahal natin ang mga makasalanan. Dapat abutin. Pero kung bisan tayo, kinokondon natin. Naalala ko si Pari Nursing. Si Pari Nursing, noong hindi pa born again niya, talagang puro inuman yan. Pero nang ma-born again na, hindi na. Salita na ng Diyos ang daladala niya. Nabigla ang kanyang mga kababaryo. Pero doon tayong membro dito, nag-aatay siya paggabi. Hindi ko babagitan ng pangalan kasi wala siya. Ang hindi pa born again, ang hindi pa niya na-encounter si God. Abalo, buong lugar niya, pinapaino. Ngayon iba na ang ginagawa niya. Pinupuntahan ng mga kaibigan, mga kamag-anak. Daladala ang mabuting balita ni Jesus. Sinishare ang gospel. Habang buhay pa sila. Hindi pag namatay, doon tayo pupunta. Habang buhay pa, doon pupuntahan. At doon natin abutin bahaginan ng mabuting balita. Kuminsan, mga kapatid, pamakyabe niya mo itang munta ka pa sa betela. Marinig ka mong iyamunta ka sa betela. Sayang naman, di ba? Pero kung word of God, may ginawa ang Lord sa iyo. Sana habang, huwag mong hintay mamatay. Habang buhay, puntahan mo na. Isang ginagawa namin ni Pastor Carmela, pag meron kami nakita nangangailangan, nagkasakit, sabi namin ni Pastor, bigyan na natin. Huwag yung pagpatay na doon natin mag-aabulo. Habang buhay pa, maramdaman niya yung pagmamahal ng Diyos. So, magbigay tayo kahit magkano lang. Kung minsan may mabibigla, mag-aabot kami kahit magkano lang. Pagpatay na, wala na. Doon yung opportunity to share the gospel. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Jesus. Sabi ni Pablo, kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong may pagmamalaki. Sapagkat ito ay tungkuling iniatang sa akin. Kaya saklap lang sasapitin ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Ramdam ni Pablo ang kanyang responsibilidad na ipangaral ang mabuting balita.